Dito rin namin ginamit ang hashtag para sa Batang Burgos. Ginamit sa PDA. Sinigurado po namin ay gagamitin lamang sa tama at itibayin ng ating Pangulo ng Samahan ng mga Guro. Ating tagapagpakilala at host, Mr. Ray Osano. Pwede sa DCRH yung boses dito dyan. I love you. Gusto ko yung boses ni Teacher Ray eh. Bumbo. Yung parang pag minahal ka, bumbu din. Sa boses pa lang, pag ikaw niligawan nito, oo ka lang. Binata pa ba kayo, sir? O, yung mga teacher na nag-aasam dyan. Available daw si sir. Hi! Hello! Magandang araw sa inyo. Una, maraming salamat. At kami ni G. Atienza, sa punang aming mga kasama sa inyong distrito na pinamumunuan ni JTV na sikat ngayon. Ang aking kusiyal na laging inaapi. Pero si JTV, sanay yan kung ang pag-uusapan, kahit apihin pa siya, basta ang pag-uusapan, katayuan ng taong bayan. Diyan yung maasahan ang batang kayo, si JTV. Sa ating mga kusiyal na nandito, sila po ang tinatawag na Yormes Choice. Pag Yormes Choice daw, matamis. Kasi pag Ladies Choice, maasim. Maasim ba yun? Yung sama, medyo, di ba? Mayonnaise. Bakit pa kayo naghahanap lagi? Lagi siya sabi, bumalik ka na. Meron naman nakaupo. Ayun ba, no? Wala mo na yun. Basta ngayon, ang importante kayo na mga nahalal sa kanya-kanya ninyong posisyon. No? Ngayong araw na ito ay sigurado sa sinumpaan ninyong tungkulin na kayo ay dapat maging tapat, masinop, at mainam na maglingkod sa ating paaralan kasama ang ating mga guro at magulang. Kanina, nakita ko yung Boy Scout. May share lang ako sa inyong konti. Yung Boy Scout, nung bago ako mag-mayor, ang opisina niyan doon sa isang sulok na malapit na sa Pasay. Bulok na bulok. Tagal na panahon, marami na nagdaan. Nung makita ko yung kalalagayan ng Boy Scout, sabi ko sa kanila, umalis kayo dyan. Biri mo, Boy Scout, sikat na sikat ka nung bata ka. Tapos yung opisina mo, dugyot. Opo, mukha pong squatter yung Boy Scout doon. Kaya naman, salamat sa Diyos, nakahanap tayo ng pera, nasinop natin. Ngayon, masasabi natin ang Boy Scout Manila ay may sarili ng gusali dyan sa 3rd District. Malaki, ilang pato, malinis at may representasyon. Kaya sa mga Boy Scout, sa mga anak ninyo, at least masasabi ninyo, meron na kayong sariling tahanan. I'm happy for you and proud of Boy Scout of Manila. Palakpakan natin ang ating mga Boy Scout. Sa mga nanay na nandito at mga
nyo sa Albert? Maganda ba? Yeah. May problema ang mga magulang ng estudyante ng Albert. Kailangan nila bumili ng jacket. Sana all? Talaga, gusto nyo rin gano'n? Kayo ba mga taga-Sampaloc, proud sa Albert School na hindi mo ang kalain na pampubliko para fully air condition, 10-story, meron pang soccer field, may gymnasium, katulad dito, gymnasium, doon fully air condition ng gymnasium, dito mahulas lahat ang picture nyo, sila lahat ang Natasha, may awa ang Diyos, someday, malay ninyo, palagi tayo muli, magkasunod-sunod, what is important, napatunayan na, nagkatotoo na kahit tayo dumaan sa pandemya, patuloy natin na itagulo yung mga pangarap natin para sa mga batang Maynila. At siyempre, pagkatapos mag-aral sa Burgos o pagkatapos mag-aral sa Albert, pupunta naman ang high school. Makita niyo na yung Manila Sayang? Maganda ba? Kaya nakita niyo na yung Magsaysay. Malapit na. Malapit na. Kanina story na. Kaya yung story ninyo, fully air condition. Now, mga nanay na nandito, bakit kung iisipin mo, labis-labis yung pasilidad? Alam niyo kung bakit? Katulad ng mga anak ninyo, ako, produkto rin ng pampublikong paaralan. Rosauro Almario Elementary School. Magagaling ang teacher ng public school. But the problem is, sometimes our challenges is the facility, the environment, the teacher-student ratio is always the problem of every teacher. Kaya yung teacher, bago matapos ang klase maghapon, paus na paus na. Dahil sa dami ng estudyante niya sa loob ng kanyang silid-aralan. That's why we came up with an idea wherein yung natikman ng anak ko, yung anak ko mapalad, maswerte siya, naswertehan ko, nakaangat ako sa buhay. Siya nakatikim ng pribadong paaralan. Yung natikman ng anak ko, gusto ko matikman din ng mga anak ninyo dito sa Luzon. That's why we try to show not only one, not only two, but 4 different districts, different areas in Manila to show the future of public education building. Sagot sa paglago ng populasyon, sapat na kwarto at universally accepted student-teacher ratio in a classroom. Yan ang pangarap natin sa bawat batang Manila. Salamat sa Diyos. Kayong mga teacher naman, nakaraos kayo ng pandemya. Alam niyo ba yung mga teacher niyo, may laptop yan nung araw? May load. Yung mga estudyante naman, mayroong tablet. Nakaraos ang pag-aaral ng ating mga estudyante sa lungsod ng Maynila. Kaya ano pa man ang nangyari sa pandemya, bagay na ipinagpapasalamat natin sa Diyos, dala na kayo'y buhay. Tayo lahat dito. Marami sa atin naging biktima ng COVID-19.
ngayon tayo buhay. Habang buhay, may pag-asa. Kaya kayo na mga nahalal sa kanya-kanyang tungkulin, pwede kayong mag-excel. Gampanan nyo ng masinop at mainam ang paglilingkod sa inyong nasasakupan. Dahil sila din ay makakatulong natin patuloy na itaguyod ang ating paralan, ang ating komunidad. So sa lahat ng opisyal, magulang at guro ng ating SPTA, binabati ko kayo and congratulations sa bawat isa sa inyo. Dahil isa yung kagad. Baka mapanood kayo ng mga estudyante nyo. Kaya ngayon, basta naman, bilang panghuli, kami ni Chichi at Jensa, pagdating ng araw, kung kayo'y may kakailanganin, kami na may nabigyan ng pagkakataon. Umasa kayo, ang muling magbabalik sa Maynila ay programang MBN. Nagawa na natin yun, MBN, Minimum Basic Needs, Education, Healthcare, Housing, and Jobs. Yang apat na yan, diyan ko inubos ang lahat ng resources ng gobyerno. Pagpapataas ng angkas ng pamumuhay ng tao sa lungsod ng Maynila. Yan, makakatulong ko si Chichi at Jensa. Sa muli, mag-ingat kayo. Dito na kami sa Kodli. Sana someday makasama namin kayo. Sasamahan niyo ba kami? Walang charutan, ha? Promise? Pagka nagkagano naman, basta ako magsisino at ibabalik ko, ipararamdam ko sa inyo paano kumilos ng mabilis ang gobyerno 24 oras. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng buong Bagapan. Manila, God bless. Thank you.